naman natin paabutin ng prime time. Oh, no? Oo, yun din yung hinihingi ng marami dito. No? Again, punong-puno po tayo dito sa Victoria Sports Tower. Dito sa may GMA Kamuning para sa mga mapapadaan. Bumili na po kayo ng tickets sa mga remaining matches natin dahil malapit na ma-sold out ang ating regular season as we head on to game number 2 of this best of 3 series. Hahaba pa kaya ang serye na to sa pagbawi ng ONEC o tatapusin na ba ng Team Liquid Philippines para maiselya ang kanilang undefeated Leg 1? Sa ngayon nakatutok yung aking mata dito sa mga junglers natin eh. King Kong nakita natin even sa Civil Qualifiers, isa talaga to sa mga spammy hero niya eh. Yes. Pero may mga magaganap kagad dun sa may bandang gitna. Pinuforce nila yung flicker, pero hindi mo nagagamitin ni Brusco. Pero dahil doon, naramdam natin kagad yung early pressure na naibibigay ng duo mid dito sa TL. Ibang klase talaga yung pressure na binibigay ng isang Zushin kasabay ng Hires. Even the Croc, ito yung literal na rason kung bakit napakalakas pa rin ng Zushin sa ating meta. Uy, teka lang, bawal magdikit-dikit ha. Medyo social distancing po tayo kapag may Louie. Yun pa yung isang magandang kayang ibigay ng Louie. Kasi kapag mag-group up ang Team Liquid Philippines, spam lang ng duality ay kaya niyang mag-dish out ng damage na kaya din niyang mag-destabilize ng formation ng Team Liquid Philippines. And nakita naman natin kanina during that minute 1, lamang talaga yung Hylos and the Jushin over that Khalid and that Louie kasi wala pang way para makapag-proc ng duality kung hindi mo tatamaan ng dalawang magkaibang ilaw. Tapos wala pang heal yung Khalid when in fact for the Hylos, yung second skill niya enough damage output na yun para makapagpauwi ng kalaban. Oo, tsaka yung revitalize din eh. Kahit maagang pinap, saktong-sakto, lalabas na rin yung pagong in 20 seconds ay may hawak na rin revitalize. At ito na nga ang makabago, actually hindi makabago, makalumang 1v1 sa gold lane, Carry versus Claude. I think nag-aabang na lang ang parehas na kupunan dito na magkaroon ng first objective fight. And now we're looking at the first turtle, Joshi. Sino pa ang may hawak ng kalamangan dito? ONEC has the lead, knowing na nakaposisyon na agad sila and lahat ng entry points and even Nako, JP. Yun na, nag-decision kagad sila na i-burst dito si Daddy JP. Tinan mo, sobra-sobra pa nga yung damage na naibigay. Abonado pa si Daddy JP dun sa naganap na yun. Pero si Sanford isasama na rin. Carty sinagabang na ng pagkakataon. Si Kurt ngayon ang magpupuruhan. Pero iwasan ni Carty yung plano dito ni Kirk. At ito na yung rundown. Mabibit si Brusco. Nakakuha pa ng isang kill. At magiging dalawa pa para kay Carlito. Aago pa nga sila ng purple bomb. At ipopoke pa nila si Super Friends. Ang daming nakuha ng Team Liquid Philippines para sa presyo ng isa. May nakala ko lamang na ang ONEC doon nung napitas sila si JP. The good thing that they did is they tried to pick off JP bago pa man magka-turtle. Napakaganda nun for ONEC Philippines. But for Team Liquid Philippines, na-realize nila, okay, wala ng Deadly Magic. So pwede tayong bumabad. Sanford and Carl TC, just know that walang damage output na kayo pumatay sa kanila at the moment. And the mobility from the Suyu, napakahalaga nun on that team fight. Oh my gosh, alam nila level 3 lang eh. Ang masakit doon, pre, nagamit pa yung flicker. Medyo double bukol si Brusco doon ah. Oo, yun yung isa sa mga pwedeng pinakamasamang nangyari sa kanilang early game so far. Flicker Bird for a Khalid, nakaka-level 4 pa lamang. Sayang no, yun yung mga panggulat play kasi. Kaya sa tingin ko yung ONEC right now, is it viable na medyo play safe muna? Teka lang, ayaw nila! Si Sanford ang bibigyan pero buhay pa ba? Hindi! Kasi nandun yung Throne of Ruins para kitilin ang buhay niya. Viable pa naman if you're gonna ask us about that. Kasi if you are ONEC Philippines, malaki din yung value ng diversion mo. You can actually surprise itong Team Liquid Philippines doon sa mga posibilidad na pwede nilang puntahan. Okay, Brusco, alam nila na walang flicker to! Nabilangan min sa may get out! Hindi lang yung flicker, wala ding Raging Sandstorm. TLPH ang target ata nila ngayon. Walang iba kundi si Brusco. Nakita rin ginamit yung Glorious Pathway para talaga ma-secure yun. And this is also what we've been talking about during the Keys to Victory, the high uptime stuns na meron ang Team Liquid. Considering that they have the silos, ang mabilis lang yung cooldown ng Kotong na yun. And paulit-ulit lang na ganun yung ginagawa ng Team Liquid Philippines because they know na 2 minutes yung cooldown ng Flicker. And that's the only way that the Khalid can survive kung wala siyang Raging Sandstorm. At ngayon may magsisimula na laban para sa pagong. Diversion play mula sa ONEC Philippines para mag-reposition at rekta kay Sanji ang play. Ako naiwasan yung Raging Sandstorm pero yung Throne of Ruins ay tumama. Andun yung Glorious Pathway. Siguro yung magiging target nila. Pero makakatakas pa ba? Hindi! Cartesi ay naka-mega kill na. Sabi, tama ba nakita ko? Naka-Sky Piercer si Cartesi. Yes, sir. Napakaagang Sky Piercer para kay Cartesi. Snowball mula sa Suyu.
alam na rin niya nung right from that first turtle na kaya niyang mag-dish out ng much damage without even bababa yung kanyang HP into 50%. And that's what we saw. Kaya naman yung early pickup ng Skypiercer, hindi niya na tinuloy yung kanyang Hunter Strike. When in fact, ano lang yun, Fury Hammer lang. Rekta na agad ng Skypiercer. Alam nila na mamadaliin nila tong laban na to. Aroy ko po. Naku ko! Tinan mo. Ay, naku po. Ay! Pinapasok ba ni Sanford dito? Napiritang mag-quick sand guard itong si Brusco at malaya nang makukuha ng Team Liquid yung Torres sa may bottom mo. All because of that aggression na ginagawa ng Team Liquid Philippines. Space is Si given Prince. to Teddy. Sanford, though, Okay, Flicker ay nagamit niya. Pinagtulong-tulungan ng apat. Pero maraming ultimate na nakumit doon. Rory Spato ay kakaltokan dito si Kirk. Ang tanong ay makakatakas ba siya si Cortez? Oy, Ay nasaan? sasama na rin. And this time ay pipilitin niyang umiwas. Pero ang laki na ng damage ng Piercer, men. XP for XP ang naging palitan nila at ayaw pa ata ng Team Liquid Philippines tigilan. Ayaw. Ang Onyx na nakawan ng purple buff at wala atang magagawa ang side ng Onyx dito. Bukod na lamang na bigyan si Sanji pero easy Crimson Beacon out lamang ang kanyang call. 3,000 ahead, Team Liquid. judging by the time elapsed, nasa 30 to 40 stacks ang Piercer ni Carl TZ. The moment na umabot pa siya ng 80 dito sa game na to at hindi siya mabigyan ng Onyx Philippines, magiging mahirap na to even for Kirk na pumunta doon sa gitna ng laban kasi paulit-ulit lang siyang pwedeng timingan nung stun ng isang Hylos, nung stun ng isang Suyu, and yung buhat ni Sanji. Hindi siya makapag-blood gleam out eh. Oo, tsaka parang mape-pressure ka na rin if you're the Alice at this point na kailangan mo agad umulti. Sanford, looking at 4 members. Kita ata kagad sila. Oy, naiwasan. Yung Raging Sandstorm. Alam niya na apat na member. Tingnan mo naman, tinutulog-tulugan pa ni Sanford eh. At matapos mangyari yun ay nakanakaw Hello. pa nga si Carl sa baba. Nakakuha ang Team Liquid sa gitna at nakapwesto pa ata sa pagong. Sanji getting Ay! knocked out. Si JP lamang ang natamaan ng Throne of Ruin. Oh my gosh, parang hindi worth it yun kasi yung Throne of Ruins ay nagamit na. May malaking ultimate na kulang para dito sa Onyx. JP, tinan mo sinasalo lang lahat ng mga punishment na nanggagaling dito sa Onyx at malaya nila nakuha yung huling pagong ng larong to. Perfect turtle take para kay Carl TZ at mukhang may play na naman ang Team Liquid Philippines sa taas. Isang tore ang kanilang makukuha. So far for the past 2 minutes, Joshi, mukhang Team Liquid ang nanaig sa lahat ng objectives. Literal na nila landslide at bumubulusok ang Team Liquid Philippines. But the good thing for Onyx Philippines is that hindi pa naman namamatay itong si Savero. Continuous pa rin yung farm niya, mabagal man, pero hindi pa rin naman siya napipigilan, hindi pa rin nasa stop yung pagsiscale ng carry. And this is the remaining win condition for Onyx Philippines. Kailangan na rin tulungan ni Super Prince, ganyan, na bilisan yung pag-ikot neto ni Savero, dalhin siya doon sa mga lugar na kailangan niyang makapag-farm para din mapabilis. Kasi kailangan na siya eh. Kailangan na ng damage output ng carry. Naku, sobrang kailangan na talaga. Ngayon, medyo nakukulangan ng setup dito ang Onyx. Ang sakit tumatama na. Yung mga Evil Queller, napakahapde. At si Teddy, nako, steady na naman sa kanyang pagbabasag. Tumatrabaho na lang si Teddy doon sa may bandang itaas. Makakakuha ng tore ang Onyx Philippines doon sa bottom lane matapos ang wave na inasikaso nila a few minutes ago. Pero sa ngayon, Team Liquid Philippines pa rin ang mahawak na malaking kalamangan ng 5,000 at para bang hindi na nila pinapalabas ang Onyx around those turrets, hindi makapasok sa gubat ang side ng Onyx. Ang hirap pumasok talaga niyan. Alam mo, hindi lang yan ang nahihirapan eh. Even si Savero, pinag-usapan natin kanina, siya ang pressure eh. Pero ngayon, parang siya atang binubuhusan ng pressure dito eh. Buong Onyx Philippines actually ay pinipressure ng Team Liquid Philippines. They have to stop targeting Sanford at this moment. Hindi worthy na buhusan mo ng skill yung Uranus at mabigyan ng malayang farm ang isang Claude or even itong si Carl TZ. Because the moment na yes, mapatay nyo si Sanford, yes, ma-burst down nyo yung Uranus, pero wala na kayong ibibitaw once pumasok na yung Hylos together with the 3 members of Team Liquid Philippines. Now, it's a perfect time for Onyx Philippines to stop fighting at this moment. Kalma lang, kumbaga. Tiis lang. They have to farm. They need time. And speaking of time, oras na rin ito para sa Team Liquid Philippines sa kunin ang pinakaunang Lord ng larong ito. So far, perfect objectives para sa side ng Team Liquid Philippines. First Lord, 3 Turtles, Carl TZ making it happen para sa Team Liquid Philippines. Men, gusto ko lang sabihin na level 15 na si RTC, 9 minutes and 18 seconds ata dito sa larong ito. Ganon ka-dominating itong pinapamaalas ngayon ng Team Liquid. Oo, at hinihintay pa nila yung upcoming Lord. So far for Onyx Philippines, wala pa namang nakukuhang inhibitor turret. This is good news para sa Sonics. Kaya pa nilang dumepensa, kaya pa nilang mag-scale up on this carry pickup. Pero kung lalagyan natin ng oras, pare, ano ba yung oras na inaantay? Ano ba ang Onyx time para sa larong ito?
15 minutes or 17 minutes, ganun pa kalayo kung tutuusin. And if Team Liquid Philippines manage to get those outer turrets done, hahaba pa yun. Kailangan pa ng oras, kailangan pa ng farm kasi even yung mga minion waves, pwedeng pigilan ng Team Liquid Philippines na magbigay at magpadala ng minion waves. Pwede nila i-freeze yung tatlong lanes. Oo, and sa ngayon mukhang yun ang kanilang tinatrabaho. Pero mukhang makakadepensa naman sa mid lane ng side ng Onyx Philippines. Savero still very healthy in this game. 0-0 and 0. You would rather have that. Kung low kill score game, at least hindi namamatay yung gold laner nyo. Oo nga, no? Dito masasabi natin, parang kung titingnan mo, no, base dun sa KD, parang wala pang nagagawa itong dalawang gold laner nito. Pero kitang-kita kung ano yung laki ng kalamangan ni Teddy dito, no? Kung malaya siya nakakakuha ng farm, and even yung Trinity ay buo na rin sa kanya, Oh, no? that's one item differential. At sa pag-push dito ng Team Liquid Philippines, puputok ang Holy Shields. At here we go. They're going for Savero. Ay napapasok na rin dito si Sanford. Tumama yung Throne of Ruin, pero asan yung follow-up mula sa Onyx? TCA monster kill na. At Sanjay! si Sanjay na iniiwas-iwasan yung mga balasan ng Baraha at si Carl ay nakadalawa na rin. 2-man down para sa Onyx. Sky Piercer making it happen para dito kay Carl TC. Wala man sila nakuha ng inhibitor turret, ay may nakuha silang 2 kill. Hindi pa ata titigilin ng Team Liquid Philippines ang pag-push Ayaw. nila. They want mid lane. Kailangan makakuha sila ng isa. Ayaw talaga tangkanan, pre. At dito si Savero at pumipre-hit lang. Sinasalo lamang ni Sanford lahat ang damage. Pat na parang hindi nga bumabakat, men. Talagang naka-flex lang dito si Sanford against 4. Ito yung lamang ng Team Liquid Philippines. At 10k gold lead clearly reflects on what's happening sa mapa. Nandun yung damage output ng Onyx Philippines pero kulang pa rin talaga. Naipit na yung Team Liquid dun sa top lane. But then there are no casualties yet. Papasok ulit sila. Nila Glory Spotter yung nagamit. Pinipilit nila na umiwas si Savero. Ibitata si Kirk. Nagamit yung kanyang... Naku po! Card TCA legendary na 8-0 in 1, ladies and gentlemen. At nandito na yung flex ng mga machong horse. Sanji ay nagamit din yung Crimson Beacon. 4 ang member lang natitira para sa Onyx. Magiging 3 na lang binibilangan na ng Team Liquid. Talagang aarangkada na ang stampede dito ng TL. May mga flex na rin sila na ginagawa. Pumasok din si Sanford with a flicker. At ready nang umarangkada ang TLPH. On